Ano mga kababayan, ganito, binastos at minamaliit ni Karen Davila yung kakayanan ni Senador Rodante Marcolita. Pero bago ito magpatuloy, babati muna ako ng magandang gabi sa aking mga subscribers dyan. Sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, ganito, binastos at minamaliit ni Karen Davila yung kakayanan ni Senador Rodante Marcolita. Nung may interview ito, dati kay Senador Bato de la Rosa, tinanong ni Karen Davila, tama ba itong katanungan na ito mga kababayan? Na kung paano daw nanalo itong si Senador Marcolita mga kababayan bilang senador ngayon ng ating bansa. Ang tindi na katanungan niya na yun. Pambabastos yun mga kababayan. Ano, paano nanalo? Nanalo si Senador Rodante Marcolita dahil sa boto. Sa napakaraming boto mga kababayan na nakuha mula sa ating mga kababayan. Kailangan ba bang itanong yun? Anong akala ni Karen Davila? Dinaya ni Senador Rodante Marcolita yung nakaraang halala? At hindi pa nagtatapos doon mga kababayan ha. Talagang sinugundahan pa. May pangalawa pang katanungan na pangbabastos mga kababayan at pamamaliit kay Senador Rodante Marcolita. Tinanong na naman niya itong si Senate President Chis Escudero, bakit daw nabigay o ibinigay kay Senador Rodante Marcolita ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan. Nabaguhan lang, newcomer lang itong si Senador Marcolita mga kababayan. Minamaliit yung kakayanan ni Senador Marcolita nitong si Karen Davila. Alam naman niya mga kababayan na hindi baguhan sa mundo ng politika. Isang mambabatas ito, napakatagal lang mababatas nito. Ilang taon ba ito naging congressman? Tapos isang abogado pa ito mga kababayan. Isang practicing lawyer ito. Talagang dumidipinsa ito sa mga kaso mga kababayan. Pero itong si Karen Davila para bang pinaparating niya sa ating mga kababayan na walang kakayanan. Itong si Senador Rodante Marcolita, nahawakan itong makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Sino ka ba? Ang alam nyo lang naman, ayon nga kay Senador Rodante Marcolita, ang alam ng mga ito, yung magtanong lang. Pero iwan ko lang mga kababayan, excuse me. Kasi nga nung pinatawag nito, nung kasagsagan ng issue ng ABS-CBN, hindi pala ito pumunta. Natakot. Kaya nga sabi ni Senador Rodante Marcolita, magaling lang sila magtanong. Pero hindi nila alam sumagot kung sila na ang tatanungin. O ito na mga kababayan, panuorin muna natin itong panayam ni Karen Davila kay Senador Bato de la Rosa mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin ito panuorin. May tanong ako sa inyo, Senator Bato. Hindi naman kayo analyst, pero baka you can give me an insider. Paano nanalo si Rodante Marcolita? That's interesting. I mean, he was the dark horse of this race. Yes, he is pro-Duterte. Pero of course, Mindanao and Visayas carried him. He was in the top 3, top 4 of those regions. But no survey really saw him. No survey put Marcolita in the top 12. Lagi siya nasa outer, right? E nalampasan pa niya si Amy Marcos. How did he do it? Ang alam ko, Karino, yung mga, I don't know if I'm correct, sure, narinig ko lang, yun ang mga iglesia ni Cristo ay hindi sumasali sa survey. Yung mga survey na hindi sumasali. So their votes are, their solid votes were not counted in the surveys. At saka, pero 2.8 ang iglesia. 2.8 million. That's not, I mean, it's a big bump. But mataas ang boto ni Marcolita eh. So, he's more than... hindi lang naman iglesia ang sumuporta sa kanya. Yung mga Duterte na mga tao, sumuporta Visayas at Mindanao, sumuporta sa kanya. Makita mo, after Bungo, Bato, next is Marcolita agad, di ba? Makita mo sa mga result by region. Yes. Sa Mindanao, sa Visayas, Bungo, Bato, Marcolita agad. So, doon siya nakakuha ng malaki-laki sa support ng Duterte loyalist.
May tanong ako sa inyo, Senator Bato. O di ba mga kababayan, parang hindi makapaniwala itong si Karen Davila dahil nga daw hindi lumabas yung pangalan ni Senador Dante Marcolita sa mga sorbi. Ayun na nga kay Senador Dante Marcolita mga kababayan, hindi siya naniniwala sa mga sorbi na yan. Dahil yung ibang sorbi company mga kababayan ay mga ano yan, may mga lagay din yan. Gusto nilang tawag ito mga kababayan, yung ibang mga kandidato dyan, sa pagkakaalam natin, mayroong mga nagbibigay dyan para palulutangin yung kailang mga pangalan. Ilagay sa ng biruan, basta mailagay lang mga kababayan sa hanggang top 12. Yan ang pagkakaalam natin. Kaya ayon nga kay Senador Dante Marcolita noon, hindi siya naniniwala sa mga sorbi na yan. At isa sa mga talagang nagpapanalo kay Senador Dante Marcolita, itong mga Duterte. Itong mga supporters mga kababayan, mga DDS. Maliban din sa suporta ng Iglesia ni Cristo, alam naman natin na talagang grabe, solido itong Iglesia ni Cristo pagdating sa eleksyon, sa mga botohan mga kababayan. Talagang itong Iglesia ni Cristo, believe din tayo nito. Itong relihiyon na ito, talagang solid ito. Talagang may samahan. Kaya nga marami talagang humahanga. Isa na tayo niyan mga kababayan pagdating sa eleksyon, inaasahan na natin itong Iglesia ni Cristo. Pag may isa sa mga kandidato na susuportahan ng Iglesia ni Cristo, malamang ay talagang umaangat. At ang karamihan mga kababayan ay talagang nananalo. Isa yan sa mga dahilan. Okay, hindi matanggap ni Karen Davila na si Marcolita na dating congressman ngayon ay isang senador na. Kaya nga may pasaring din itong si Senador Dante Marcolita dito kay Karen Davila mga kababayan, hindi na rin nakapagpigil itong si Senador Dante Marcolita kay Karen Davila. Ito na kahapon may upload na rin tayo nito pero iba ito. Nasa bandang dulo ito, hindi lang natin nakuha itong video na ito. Ito na, sabay-sabay natin ito panoorin. Sa taka pa, bukod tangisan yung angkor na binabanggit mo, ang talagang hindi niya matanggap sa halip na tignan mo na yung trabaho na niyo, performance niyo. Kaya nga nung binanggit ni Nelson, natuwa ako, naalala ko tuloy, wala silang pupuntahan ngayon Okay. Dinahirang akong Blue Ribbon. Naalala mo yung dalawang malapad na dyaryo? Opo. Tuwan-tuwa ako Noong umagang gano'n, kasi yung mga dyaryo, nilalagay nila sa, meron kaming lagisita doon sa labas, doon nakalatag yun. Yung dalawang dyaryo na yun, yun ang una kong makikita pag lumabas ako sa umaga. Akalain mo for the first time din? Headline ako. Hindi ako makapaniwala, Jen. Siya, hindi totoo ito. Ako lang mag-isa natatawa ko. Akalain mo, hindi na rin nila nakuha na baliktarin ang mga pangyayari. O kaya, hindi pa lamang pagkitin ang pangalan niyo. Hindi ba nung una tayo nagtatalo rito at pinag-uusapan kung kinakailangang sikilin nila yung katotohanan. Yung una natin pinag-uusapan. Ngayon, yung dalawang dyaryo, walang magawa sa, pati litrato ko dyan nandun. Alam mong ginawa ni Mrs. Jen? Dahil siguro, pinag-uusapan din na ginupit niya yung buong talagang nilagay niya sa kanyang Pakipalaminate pa ni Mami Edna po. For the first time. Opo. At for the first time, ay ire-report kayo ni Mian Corbera. Kasi hindi kayo nire-report nito. Ito ay reaction doon sa nagtanong Nagtanong kasi, bakit kasi si Senador Marcoleta nilalagay niya dyan sa Blue Ribbon? First time na naka-neo-fight yun Bakit yan? Bakit? Ito po ang sagot sa report ni Mian Corbera. Mian? Magandang hapon, Nelson Absel at kay Senator Marcoleta. Posible ang isa raw ng umay anomalya sa mga flood control projects na ipinagalit ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang iimbestigahan ng Senate Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ay ayon kay Senate President Pro Tempore Bingoy Estrada. Sabi ni Estrada, may inailang resolusyon si Senator Erwin Tulfo para sinasabi ng Senado ang umalikatiwalian sa flood control projects. Partikular niya ipinasisiyasat kung saan nagamit ang bilyon-bilyong pisong budget
noong 2024 at ngayong 2025 para sa flood control, samantalang maraming baradong kalsada at trinis na nagresulta yan ng malawakang pagbaha. Sabi ni Estrada, bukod dyan, yung sa flood control project, kasama din ang kontrobersiya sa joint venture agreement sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires ang posibleng pinipin ng Blue Ribbon Committee. Ipinagtanggol naman ni Estrada si Marcoleta sa mga batikos bakit ito inilagay sa Blue Ribbon Committee. Ito raw ang unang pagkakataon na ang Blue Ribbon ay pamumunuan ng isang neophyte senator na mag-iimbestigat sa mga kaso ng pang-aabuso at katiwalian sa gobyerno. Pero sabi ni Estrada, isang abogado si Marcoleta at matagal itong naging kongresista. Wala anong ibang senador na humili na pamunuan ng komite at iginiit na walang kapalit ang pagbibigay sa kanya ng Blue Ribbon Committee. Bukod dyan, wala sa rules ng Senado na nagsasabi bawal na mag-isama na makapangyarihang komite ang isang baguhang senador at baka mga tulong anya ang pagiging dating kongresista ito para madaling matukoy ang mga sinasabing kongresista pero marakit umano bilang mga kontraktor. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Jinggoy Estrada. Why not? Identified siya sa Duterte. There's always a first time. And Senator Marcoleta is highly qualified to head that committee. He being a lawyer. Tanggalin mo na yung issue siya. Sa aking palagay, he is highly qualified. He is fair. With all due respect, si Senator Marcoleta is fair. Yeah, sa tagal ko dyan Senado, this is the first time that a neophyte senator in an opposition at that ay hinawakan ng Blue Ribbon Committee. Dapat ba, Pero wala naman sa rules ng Senado na hindi pwede ibigay sa isang neophyte senator. Kaya nga, sa takapabukod tangisan yung... Patayin mo natin. Tilang. Yun ang mga kababayan ipinagtanggol din ni Senador Jinggoy Estrada. Itong si Senador Rodante Marcoleta sa mga nagtatanong na kung bakit itong si Senador Rodante Marcoleta ang itinalaga o inilagay diyan sa makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Bakit ito daw yung pinili ni Senate President Chis Escudero, mga kababayan. Tama din naman talaga na itong si Senador Rodante Marcoleta ang mapunta diyan para nga mag-imbestiga sa mga katiwalian ng ating pamahalaan, lalong-lalo na nga itong flood control, mga kababayan. Maraming alam itong si Senador Rodante Marcoleta dahil nga dating congressman ito, napakatagal na nitong mambabatas. Alam ni Senador Rodante Marcoleta kung sino ba yung mga congressman na mga kontraktor dyan. Alam nga ni Senador Rodante Marcoleta na yung dalawa nakatabi ni Congressman Toby Chanco, mga kababayan, yung malakas pumalakpak nung suna ni Pangulong Marcos, kontraktor daw yung dalawa na yon. O ibig sabihin, lagot yung dalawang kontraktor na yon, yung dalawang congressman na yon. O kaya tama yung desisyon ni Senate President Chis Escudero na itong si Senador Marcoleta ang ilagay dyan sa makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Kaya kayo mga kurakot sa ating pamahalaan, maganda-handa na kayo. Mabuti pa magbalot-balot na kayo dyan dahil mabubunyag at mabubunyag kayo. Lalabas yung inyong mga baho. Yun na nga naman, dito lang muna At Karen Davila pala, good luck na lang. Good luck na lang sa hindi mo matanggap. Bakit hindi mo matanggap yung tawag nito, mga kababayan, pagkapanalo ni Senador Rodante Marcoleta at pagtalaga ni Senador Rodante Marcoleta ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Yun ang bakit magtatapos. Shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo dito sa may bandang baba. Shoutout kay Rini Bagun. Shoutout kay Ali Raptor. Shoutout na rin kay Leonilo Buhawi Jr. Shoutout kay Los Biminda Da Cafidron. Shoutout na rin kay Roselito Buragay. Shoutout na rin kay Rizal Di Sigera. Shoutout na rin kay Ima Asutilia. Shoutout kay Ma'am Joyce Tanzapan. Shoutout kay Ma'am Bergie Varaldius sa Punilan, Bulacan. Kay sa kanya mga apo, si Coco, si Dion at saka si Yuri. Shoutout na rin kay Ma'am Edisa Borbi, kay Christina Yabis, kay Ilsa sa Swarkap,
Shoutout na rin kay Jingle Pia Mikulub. Shoutout na rin kay Mama Imelda Pascua ng Bulacan. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Ronnie TV. Mo ingat lahat. God save the Philippines.